Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mapasa amin nawa ang kakayanang gumanap na kaloob ng Espiritu Santo upang sundin ang loob mo at magawa namin ang kasiyasiya sa iyo. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Samantalang nasa Korinto si Apolos, si Pablo na may naglagos sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Epeso. May natagpuan siya roong ilang alagad at tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumampalataya kayo?" "Hindi po," tugon nila, "ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo." "Kung gayon, sa ano kayo nabinyagan?" tanong niya. "Sa binyag ni Juan," anila. Sinabi ni Pablo, "Ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya, sa makatuwid bagay kay Jesus." Nang marinig nila ito, sila'y nagpabinyag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit kumulang sa 12 lalaki. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan.
Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway pakalatin, at ang mga namumuhi tumakas sa kaniyang piling. Kung paanong yaong ulap tinatangay noong hangin, gayon sila itataboy, gayon sila papalisin. At kung paanong yaong pagkit sa apoy ay natutunaw, sa harap ng Panginoon, ang masama ay papanaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Awitan ang Panginoon, purihin kanyang ngalan. Ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Kayong kay Kristo na buhay ay sa langit nakalaan, upang kay Kristo bumisan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po'y tuwiran na ninyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin ni numan. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkawatak-watak kayo, magkanya-kanya kayong lakad, magkakanya-kanya lakad kayo, at iiwanan ninyo ako. Gayon may, hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipagkaisa sa akin. Meron kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Maligayang pagdating po sa pambansang dambana ng Santo Padre Pio. Welcome po sa inyong lahat. Sa iba't ibang propesyon ng tao para sa magandang buhay, may mga taong
behind the scene na hindi natin na-acknowledge, hindi natin napapansin. Let's for instance, kung ikaw ay engineer, civil engineer or architect, guguhit ka, gagawa ka ng building, at bilang isang architect, alam mo kung ano ang dapat ilagay sa loob ng pundasyon. Sa construction naman, ang engineer. Ngayon, pag nagawa ang isang bahay, nakakamanghang tingnan, napakaganda. Pero sa labas ng bahay, may nakatarpulin kung sino ang nagpagawa. Nandun ang company owner, nandun ang engineer, nandun ang architect. Kung titingnan natin, wow! Napakagandang bahay. Pero, bakit maganda ang bahay? Maganda ang bahay dahil may nagtatrabaho behind the scene na hindi natin nakikita. At ito ay ang sino-sino sila? Ang mason, ang sinasabing karpintero, at helper. Minsan ng tao, mas mahalaga yung nakikita sa hindi nakikita. Pero, kung titingnan po natin sa buhay, kung wala yung mga taong hindi nakikita at nakasulat, sila ang dahilan kung bakit maganda ang bahay. So, ibig sabihin, hindi lang architect, hindi lang engineer, hindi lang company owner, hindi lang yung may-ari ng bahay, kundi yung nagsakripisyo at naghirap para itayo ang napakagandang bahay. At ito siguro marahil ang bigyan po natin ng pansin sa ating buhay. May mga pagkakataon sa ating buhay pananampalataya na hindi po natin napapansin, pero yun ang nagdadala ng timbang at bigat kung bakit tayo ay patuloy na naniniwala sa Diyos. Itong ating paniniwala at pananampalataya, may pinagmulan at mayroong naghirap at nagsakripisyo. At itong mga taong ito ang pinili ng Diyos para ibahagi ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Narinig po natin sa unang pagbasa na patuloy ang kanilang paglilingkod sa pagpapahayag ng mabuting balita, katulad ni Apollos at ni San Pablo. Marahil sa kanilang pagmimisyon, hindi nawawala ang intriga, hindi nawawala ang panganib, hindi nawawala ang pag-agam-agam nila. Pero ang mahalaga noon, naging matapat sila at patuloy na sinusunod ang utos ng ating Panginoon. Kaya't sa buhay po natin, yung behind the scene po natin, yun ang pananampalatayang ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Hindi po nakikita yon, pero matapang, nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng timbang. Kaya yung mga behind the scene ng isang tao, napakalaking tulong sa bawat isa po sa atin. At sa pamamagitan noon, kasama na rin doon ang kaalaman at karunungan. Ito yung masasabi nating sangkap ng buhay ng tao, kung bakit tayo ay masasabi natin nagiging matapang sa hamon at unos ng buhay. Katulad na lamang po kung ikaw ay namamangka, kahit malakas ang alon, isang level, pangalawang level, kayang-kaya mong lampasan sapagkat ang bangkang sinasakyan mo
ay isang bangka na ginawa ng isang taong lumalaban sa hamon ng buhay. So, ibig sabihin, nagtitiwala ka sa may-ari ng bangka at lalong higit, nagtitiwala ka sa nagpapatakbo ng bangka. Yung sinasabi nating boatman. Ganon din po sa buhay po natin. Sino ba ang nagpapatatag? Yung ating karunungan, kaalaman at pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga sa ating Ebanghelyo, narinig po natin na sinasabi ng ating Panginoon na magkakawatak-watak kayo, magkakahiwa-hiwalay kayo. Malupit ang mundo, kaya dapat kayo ay maging matapang. Makakaranas kayo ng kapigatian sa buhay, pero maniwala kayo na paglabanan ko o na pagtagumpayan ko ang sanlibutan. So, ibig sabihin, anuman ang karahasan ng mundo na meron tayo sa ating paligid, mas lalong magiging matagumpay pa tayo sapagkat kasama natin ang lumaban sa sanlibutan at siya ay nagwagi. Ibig sabihin, nilaban tayo ng ating Panginoon sa karahasan ng mundo. Kaya't patuloy tayong nabubuhay kahit alam po natin na meron mga hindi nangyayari sa ating paligid, meron hindi nangyayari sa ating kasamahan, pero mananatili ang Panginoon na tayo ay Kanyang sasagalan o sinasabi po natin tayo ay Kanyang iingatan. Kaya nga po sinasabi ng ating Panginoon, sa ating paglalakbay, may mga panganib. Pero ang maganda roon, tayo ay iniligtas sa kapanganibigan ng ating Panginoon. Kaya't sa buhay po natin bilang isang Katoliko, bilang isang Kristiyano, malaking agwat sa ating buhay, o sinasabi po nating napakaganda sa ating buhay, na tayo po mismo ang makakapagbibigay nito ng linaw at liwanag kung bakit ang ating Panginoon ay patuloy na nagmamahal sa bawat isa po sa atin. Kahit hindi po natin siya nakikita, kahit sabihin po natin hindi siya natin napapansin, pero dahil sa ating pananampalataya, nagiging tayo ay isang bulisak at wagas na tao na naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya patuloy lang po tayong lumaban ng hamon ng buhay. Kahit natin sabihin maraming magnanakaw, maraming masasama, o sabihin po natin, feeling natin minsan na parang tayo ay nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa, kundi pinakikita lang sa atin ng ating Panginoon na may mga panahon na feeling po natin tayo ay nag-iisa. Sapagkat ang alam po natin sa ating sarili, tayo lang ang gumagawa para sa ating buhay. Hindi po. Tulad ng ating Panginoon, tulad po ng sinabi ko, may napakahalagang importante sa ating buhay na nagtatrabaho behind our sin. Kaya wag po sana tayong manghina ng loob. Kasi pag naghina tayo ng loob, hindi na natin talaga ma-acknowledge o ma-appreciate kung ano ang pamamaraan ng Diyos para lampasan po natin ang lahat ng ating pinagdadaanan. Kaya yung kapighatian po natin ay mawawala dahil yung kapighatian na naranasan ng ating Panginoon, alam po natin sa salvation history, grabe ang kapighatian na nangyari sa ating Panginoon. Pero nalampasan niya yon. Tulad po natin, hindi habang panahon tayo ay bata, hindi tayo habang panahon na nag-aaral, hindi tayo habang panahon na sa isang lugar lamang, kundi patuloy tayong lumalakad at patuloy na nagbibigay ng sigla ng daan ng ating Panginoon. Kaya nga lagi sinasabi po natin, mahalaga na maintindihan ang Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, ang siya nagbibigay inspirasyon sa bawat isa po sa atin. Kaya sa mga pagkakataon pong ito, marami pa tayong mararanasan. Marami pang mga kaakibat o sinasabi natin, dadalahin natin sa ating balikat. Maraming alon ng buhay na ating sasalubungin, pero wag nating kalilimutan na pagtagumpayan ito ng ating Panginoon. Kaya tayo bilang isang Katoliko,
bilang isang sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Harapin natin ng may tapang. Harapin natin na may magandang pagbibigay o sinasabi nating harapin natin nang sa ganon, lahat po tayo, anuman level at taas ng ating problema, you always remember that God is always bigger than our problems. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo, Ama naming lumikha, kami naway makapaghain ng ginaganap na anak mong giliw sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan namin at ang aming kalooban ng iyong palakasin sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama't kamatayan matapos lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin, siya ngayon ay umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitan, nakiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapagpasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya winaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya ay katiyakan, sasapit kami sa iyo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang buka ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya inaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon ang aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Bilang bayang pinagbuklod ng ating Panginoong Hesus Kristo sa kanyang ngalan, awitin natin ng lakas loob ang panalangin itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo.
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Hesus Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. lahat ng takot sa iyong damdamin. Ang pangalan niya lagi ang tawagin at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Masin at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan? Patuloy na naghatid ng tunay na Ang isa sa gawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Maraming salamat po sa inyong mga handog. Balik
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming makasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan, pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibiling kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan po ang lahat na nagnanais maging kasapi ng Konfradia ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, sa darating na May 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling and direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental services, and acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Ngayong buwan ng Mayo, ipagkakaloob sa atin ng Episcopal Commission on Healthcare ng CBCP at ng Department of Health ang programang Simba Kalusugan. Magkakaroon ng dagdag na serbisyo medical sa ika-23 ng Mayo gaya ng TB screening, HIV testing, ECG testing at iba't ibang panayam tungkol sa kalusugang pangkatawan at isip. Magpalista lamang po sa tanggapan ng social services at hanapin si Miss Bernadette. Inaanyayahan po ang lahat na makiisa at samantalahin ang mga serbisyong ito para sa mas malusog na pamayanan. Ikalima, mga kapiyo, muli tayong magkakaroon ng libreng tuli sa darating na ika-23 ng Mayo para sa unang 200 lalaki. Magpalista lamang po sa ating opisina at hanapin si Miss Bernadette. Ika-6, sa darating na May 25 ay ipagdiriwang natin ang karawan ni Santo Padre Pio.
Magkakaroon tayo ng 3 araw na paghahanda mula Mayo 22 hanggang 24 sa ganap na 5 ng hapon at 6 naman ng hapon kapag araw ng linggo. Ang misa para sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan at healing liturgy ay gaganapin sa May 25 sa ganap na 9 ng umaga. Inaanyayahan po namin kayong lahat na magpamisa at magalay ng mga kandila. Makipag-ugnayan lamang po sa ating pamisahan para sa inyong mga intensyon. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ni Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang buka na lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mo tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpa sa walang hanggang. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin. pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, kasama na inyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Magandang umaga po sa ating lahat. Paanyaya, tayo po'y sama-sama sa panalangin. Tayo tumayo, gawin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Aleluya, halina at si Kristo Panginoon ay sambahin habang siya'y umaakyat sa langit. Aleluya. Aleluya! Halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya ay umaakyat sa langit. Aleluya! Tayo lumapit sa ating Panginoon siya awitan, ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Aleluya! Halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya ay umaakyat sa langit. Aleluya! Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman, ang lahat kanya maging ang mataas nating kabuntukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Aleluya! Halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya ay umaakyat sa langit. Aleluya! Tayo lumapit sa kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Aleluya! Halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya ay umaakyat sa langit. Aleluya! Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag tigasin tulad ng ginawa na inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako'y tinuksot doon ay sinubok na inyong magulang, pagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Aleluya! Halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya ay umaakyat sa langit. Aleluya! 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi sila'y siwail, walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako'y sumumpandi sila daratal, sa lupang pangakong aking inilaan. Aleluya! Halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya ay umaakyat sa langit. Aleluya! Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aleluya! Halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya ay umaakyat sa langit. Aleluya! Sabay-sabay po tayo sa awit. Si Jesus, ngayong muling nabuhay. Aleluya! Magalak tayo sa ating tagumpay. Aleluya! Ipinako siya sa krus na matay. Aleluya! Upang iligtas tayong nawalay. Aleluya! Sambahin natin at papurihan. Aleluya! Ang Kristong Hari ating itanghal. Aleluya! Tao'y tinubos sa kasalanan. Aleluya! Ang mga anghel ay mag-awitan. Aleluya! Sa ating Diyos Ama ang kapurihan. Aleluya! At sa Diyos Anak na Haring mahal. Aleluya! At sa Espiritong Diyos na banal. Aleluya! Darakilain magpakailanman. Aleluya! Tayo po ay magsiupo. Natagalak ang aking puso at laman sa Diyos na buhay. Aleluya! Mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihan Diyos. Nasasabik ang likod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Panginoon, sa templo mo'y mga maya'y nagpupugad. Mga ibong layang-layang sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Panginoon, Hari namin at Diyos na walang kupas. Mapalad na masasabi sila'y dooy tumatahan at palaging umaawit, magpupuring walang hanggan. Ang sa iyo'y maasay masasabing mapalad din, silang mga naghahangad na sa siyo'y makarating. Habang sila'y naglalakbay sa tigang na kapatagan, tuyong lupa'y binabaha sa maagap na pag-ulan. Habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas, batid nilang nasa Siyon ang Diyos nilang hinahanap.
Dinggin mo ang dalangin ko, o makapangyarihang Diyos, o ikaw na Diyos ni Jacob. Dinggin mo ang iyong lingkod. Basbasan mo, Panginoon, iyong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Kahit isang araw lamang gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masamang mga tao. Ikaw ang haring dakila, ang tunay naming sanggalang. Kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay, sa sinumang ang gawain ay matuwid at marangal. Mapalad na masasabi ang sa iyo'y magtiwala. Hindi sila mabibigo, yamang ikaw ay dakila. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nagagalak ang aking puso at laman sa Diyos na buhay. Alleluia. Ang tahanan ng Panginoon ay itinayo sa kaitaasan, at ang lahat ng mga bansa ay dito mag-aakyatan. Alleluia. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas ng lahat ng bundok. Daragsa sa Kanya ang lahat ng mga bansa. Ang maraming taong lalapit sa Kanya ay magsasabi ng ganito: Halika kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang Kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa Kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan, at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung kagayon, gagawin na nilang sudsud ang kanilang mga tbak at karit ang kanilang mga iba. Wala nang magsasanay ng pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halika kayo, sambahin si Jacob, at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang tahanan ng Panginoon ay itinayo sa kaitaasan, at ang lahat ng mga bansa ay dito mag-aakyatan. Alleluia. Ipahayag ito sa lahat ng bansa. Ang Panginoon ay Hari. Alleluia. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Ang Panginoon ay papurihan itong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagligtas ay banggitin. Kahit sa ay pahayag na ang Panginoon ay dakila, sa madla ay pahayag ang dakila niyang gawa. Ang Panginoon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sino man Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos na sa libot ay pawang mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon lang ang ilikha ng buong tangkalangitan. Naligid siyang lagi ng kabanalan. Ang lubos niyang kagandahan ay sa templo mamamasdan. O ang Panginoon ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay. Kung ang Panginoon ay dumating, sa likas niyang kapanalan, humanap na manginginig ang lahat sa daigdigan. Ang Panginoon ay siyang hari sa daigdig ay sabihin, sa libot ay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukurin at ang lahat ay naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galat ay mag-awitan. Ang Panginoon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Ito sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay.
Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparo noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ipahayag ito sa lahat ng bansa. Ang Panginoon ay Hari. Alleluia. Tayo po'y maupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin ang salitang ipinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy mapapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy maliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Nabayubay siya sa krus dahil sa ating sala. Alleluia, alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Tayo pong lahat ay tumayo. Sa pagkabuhay ni Jesucristo mula sa kamatayan, binigyan tayo ng Diyos ng isang bagong pagsilang tungo sa buhay na pag-asa, sa pangakong pamana na mananatili magpakailanman. Alleluia. Tayo po'y gagawa ng krus at sabay-sabay po tayo sa panalangin. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napuput sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Puri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagkabuhay ni Jesucristo mula sa kamatayan, bigyan tayo ng Diyos ng isang bagong pagsilang tungo sa isang buhay na pag-asa, sa pangako pamana na mananatili kailanman. Alleluia. Dinakila ang Diyos Ama sa kamatayan at muling pagkabuhay ng kanyang anak. Dumalangin tayo sa Kanya at buong tiwala at sabihin, Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Anak ng kaliwanagan, pinuno mo na ang sanlibutan ng kanilingan noong si Kristo ay mabuhay ulit at punuin ngayon ng liwanag ng pananampalataya ang aming mga isipan. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Sa pamamagitan ng pagkabuhay ng iyong anak, binuksan mo para sa amin ang daan sa buhay na walang hanggan. Sa aming ginagawa ngayon, pangalagaan mo kami na may pag-asa sa kaluwalhatian. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Sa pamamagitan niyang muling nabuhay na anak,
Isinugo mo ang Espiritu Santo sa sanlibutan, papag-alabin ang aming puso na makalangit na pagmamahal. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Nawa si Jesucristo na ipinako sa krus para sa aming kalayaan, ang maging kaligtasan namin at katubusan. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina na mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Ating pong dasalin ang Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sampahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na papapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amang makapangyarihan, ang amin nawang tuwang ng muling pagkabuhay ng anak mong mahal ay makatulong upang aming maranasan ang bisa nito sa aming pamumuhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, ites tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat po.